Siguro, tawag lang namin abstract. Kasi halo-halo eh. Abstract. Yan lang, tugtugan namin. Abstract na may halong math, na may halong psychedelic na, ganun. Na may mabigat din, may halong metal. Ganun lang. Unang-una, gusto namin tumugtog. 'Di ba? Tapos hindi naman namin kasi kagustuhan na ma-appreciate din yung tugtugan namin ng iba. Siyempre alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Ang crowd mentality ng mga Pilipino. Hindi sila yung tipong kung ano yung panlabas mo, yun lang yung nakikita nila. Siyempre, di ba? At least may tumutugtog ka, tapos may nakakaintindi sa'yo na iba. Yung yun lang yung goal namin. Sa totoo lang, di ba, may mga sikat na banda ngayon, mga mainstream na banda. So, siyempre, di ba, parang sinasabi yung iba, mga estudyante pa ng Conservatory of Music. Tignan mo naman, di ba? Sa una, magaling sila, pero pag tumagal, parang bumabano na sila. Kumbaga, nire-respeto ng mga tao yung tugtugan nila. Pero yung pagiging musikero nila, nawawala na rin yung respeto sa kanila. Bagay, sa amin naman, ang sa amin, kahit hindi kami basta yung respeto namin pagiging musikero, nandun pa rin, di ba? O kasi, syempre, di ba, parang gano'n lang, sikat ka sa masa, pero sa mga ibang banda na dati. Wala na yung respeto. Parang ano lang yun eh, martial arts. Nanonood ba sila ng The Legend of Bruce Lee? Diba, ang layunin ni Bruce Lee. Yun na mapalawak yung martial arts. Yun, parang ganun lang din kami. Mapalawak lang din yung ano namin. Ganun lang. Advantage, syempre, yung mga taong nakikinig, di ba? Syempre, pag nagbabanda ka, may mga nakaka-appreciate sa tugtugan nyo, di ba? May mga nagugustuhan yung mga tinutugtog nyo. Tapos, yung ano naman, sa disadvantage ng pagbabanda, may mga tao rin na hindi gusto yung tugtugan nyo, di ba? Parang para sa inyo, malungkot kayo nung kasi, di ba, hindi nila gusto yung tugtugan nyo, ganyan. Ang iingay nyo, mga ganun, mga naririnig, nakakarinig kayo. Tapos yun, disadvantage din yung, syempre, tayo, sabihin natin, nagbabanda tayo, pero, syempre, gumawa rin tayo ng paraan para mapagpatuloy natin yung pagbabanda natin, di ba? Kasi, di ba, minsan yung iba, nagdi-disband. Kasi nga, gawa nga nung syempre, pamilyado na yung iba. Yung ganun, di ba? Syempre, may iba na siyang sinusuportahan, hindi niya na kayang suportahan yung pagbabanda niya. Tapos yung iba, minsan, syempre, namamatay, di ba? Yun. Syempre, disadvantage din. Pag medyo sumisikat kayo, medyo magiging matunog yung mga pangalan nyo. Pero syempre sa mga nagbabanda rin, di ba? Matuto rin kung saan sila nang galing. Dapat matuto pa rin silang tumingin sa na pinanggalingan nila. Kasi yung ibang banda pag sikat na, hindi na namamansin, di ba? Uy, ganyan, uy. Sa kababata mo pa, uy. Diba? Parang yung mga rockstar effect, mga ganun. Last question na namin to, Dean. Last na talaga to. Ang simpleng tanong lang naman ano bang pagkakaiba ng music industry ng Pilipinas? Mapa mainstream o underground? Kasi yung pagkakaiba, syempre pag nasa underground ka, mas masaya. Kasi di ba, syempre nandun yung mga kaano mo eh. Kumbaga, yung mga kasabayan mo eh. Yun, nakapirang kayo dyan. Inuman, tara, inom tayo. Kahit di na makatugtog, basta makapag-inom lang. Diba? Parang masaya yung kasi nandun kayo, nandun yung buhay mo eh, diba? Parang buhay mo na yun eh. Kumbaga, naiba ka man ng landas, pero syempre, mas masaya ka dun, diba? Babalik ka mo pa rin. Sa mainstream, yun yung pagkakaiba. Syempre, pag mainstream,
Parang ang pangit, parang hindi naman sa pangit. Siyempre, yung mga makakilala ka, mga artista. Siyempre, mas mabilis ka sumikat sikat ka kilala ka ng masa, di ba? Makakilala ka ng mga artista, yun, magiging jowa mo pa minsan yung artista. Yun, tapos, saka yung, kung sa chicks, mainstream. Talagang, yun, kung habol mo talaga babae. Siyempre, kami naman, hindi naman babae habol namin May mga sarili-sarili na kami pag-ibig kaya, mas masaya naman kami sa, mas masaya na kami sa underground. Yun. Alvin, maraming salamat nga pala. Galing. Kasama namin ngayon si Jigs ng Las Materia. Sup, Jigs? Si MJ, bassist namin. Tapos si Son, first guitar. Ako yung second guitar. Tapos Si Pibus, vocal namin. Si Negi, vocals din namin. Bali, si Pibus ay nasa Canada, kaya si Jerry muna uli yung naging vocals namin ngayon. Tapos, drummer namin ay si Raizel. Tugtugan namin ay experimental. Dati kasi ang Last Materia ay Screamo Emo. Ngayon, medyo nag-upgrade kami. Binabaan namin yung tune, kaya nag-post-core kami, tapos hanggang sa dumating na mas binigitan pa namin. Naging experimental metal hardcore. Yun. marami sa ang banda As I Lay Dying. Doon, kumuha kami ng influence sa Stutterfly, lalo na. Yung kasi yung pinaka pinaka naunang influence band namin sa post-core, yung Stutterfly band. Banda namin noong 2005 sa Kalamba. Una kasi, bali may ibang banda kasi ako Kaso nag-disband yung unang banda ko, kaya inask nila ako kung pwede akong mag-session sa kanila. Mag-session ako, tapos una pa lang na buo ng Last Materia.